Chapter 4. Inilugay niya ang nakatarintas na buhok. Mahaba na ito, lampas pewang na. Talagang ikinulong na niya ang sarili sa ibang katauhan. Siguro panahon na upang magbago siya. Goodbye, losyang image. Masigla niyang sabi habang naglalagay ng make-up. Napatitig siya sa kalendaryo. Malapit na ang wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Susurpresahin niya ang mga ito. Uuwi siya ng Laguna. Salamat sa lalaking nakabangga niya. Hindi man niya yon nakilala, ay biglang nabago ang kanyang buhay. Nagising siya sa matagal na pagkakatulog. Hindi lang pala si Manuel ang lalaki sa mundo. Meron pa. Tila taong kinausap niya ang computer. Paano kaibigan? Magpapahinga muna ako. Lihim siyang natawa. Mapagkakamalan talaga siyang may tiriring kapag may nakarinig sa kanya. Habang pababa siya ng hagdan, ay narinig niya ang munting halakhak ng batang si Mayet. Nainganyo na rin siyang manood ng programang dati ay hindi niya binibigyang pansin. Nakisabay siya sa mataginting na tawa ng bata. Kay sarap ng kanyang pakiramdam ng mga sandaling yon. Napansin siya ni Mayet. Saglit itong natigilan nang makita ang itsura niya. Tita Berna? Paniniguro pa nito. Yes? Nakangiti niyang sagot. Ang ganda mo pala kapag nakalugay ang buhok mo. Mas maganda ka pa sa mami ko. Sabi ng bata sabay hangik-gik. Ginulo niya ang buhok nito. Hindi ka pa ba inaantok? Naglalambing na lumapit sa kanya ang bata at tumilig sa kanyang balikat. Kwentuhan mo ko ng fairy tales, tita. Nagpaunlak naman ang dalaga. Oh, nagustuhan mo ba? Tanong niya sa bata matapos magkwento. Opo, tita. Let's sleep na. Inaantok na po ako. Tabi tayo sa kama, tita. Oo, tara nang umakyat. Habang pinatutulog si Mayet at kantahan ng lalabay, ay naalala niya ang ina. Bigla, na-miss niya ito. Umaga na nang dumating si Letty. Nahihiyang nakipag-usap ito sa kanya. Sorry ha, inumaga na naman ako. Hindi ka ba pinahirapan ito? Teka't kakargahin ko. Hindi, hayaan mo na siya rito. Kung kukunin mo ay masisira lang ang tulog niya at hindi pa makakapagpahinga. Matulog ka na at ako na ang bahala kay Mayet. Salamat uli. Ito talaga parang hindi kaibigan. Matulog ka na. Nahihiyaman ay sinunod siya ni Letty. Inaantok na tinungo nito ang sariling apartment. Isinara niya ang pinto at muling nagbalik sa higaan. Muling tumabi kay Mayet na noon ay himbing na himbing. Sana kapag nagkaanak ako, hindi matulad sa'yo ang kapalaran niya. Malayong mangyari siguro yon. Magkaiba sila ng hanap buhay ni Letty. Gumawa ka ng series, Perna? Bungad sa kanya ni Mr. Lucas. Pagpasok niya sa opisina nito. Boss naman, alam mo namang moody ako. Yeah, I know. Pero siguro hindi ka makakatanggi kung ipahiram ko sa'yo ang isa sa bahay bakasyonan ng mga Salazar. Boss naman, ang lagay ba? Bibitbitin ko pa ang computer ko doon? Kumpleto ang gamit doon. May computer kang magagamit. Inilaan para sa pagpunta mo. Namilog ang mga mata niya. Hindi makapaniwala sa sinasabi ng kaharap. Talaga, boss? Iba ka eh. Malakas ka sa akin. If I know, malakas lang bumenta ang kwento ko. Sabi niya na sarili lang ang nakakarinig. Kailan ako mag-uumpisa, boss? Sa Sabado, ipahatid kita kay Mang Celso. May caretaker na pupunta sa'yo. Every other day para sa mga pangangailangan mo. Heto ang cellular, tatawagan kita time to time para sa progreso ng trabaho mo. Sabi nito sabay abot ng cellular sa kanya.
Hindi niya alam kung matutuwa o kakabahan sa kakaibang assignment na bigay sa kanya. Serious lang ang gagawin niya ay kailangan pang ipagamit ang bahay bakasyonan ng mga Salazar. Nagkibit-balikat na lang ang dalaga. Sa pagkakaalam niya, nasa Batangas ang pinakamalapit na bahay bakasyonan ng mga ito. Hindi malaman ng dalaga ang dadamputin ng araw na yon ng Sabado. Tinanghali siya ng gising. Mabuti na lang at gabi pa ng Biyernes ay nag-impake na siya. Panay na ang busina ni Mang Celso. Sa sasakyan na lang niya itutuloy ang naudlot na pagtulog. Good morning, Mang Celso. Nakangiti niyang bati sa matandang lalaki na noon ay larawan na ng pagkainip. Good morning din, Iha. Sakay na at makaabutin tayo ng traffic sa daan. Isang bag lang na hindi kalakihan ang kanyang dala. Puro personal na gamit lang ang dinala niya. 2 bihisan bukod sa suot niya. Dalawa lang sila ni Mang Celso na nagbiyahe, kaya binusog na lang niya ang mga mata sa magagandang tanawin sa labas na iyon ng Maynila. Sa tansya niya, kulang 7 oras bago nila sinapit ang Lubo, Batangas. Isang may gulang na babae ang sumalubong sa kanila. Matamis ang pagkakangiti nito. Magandang hapon po, ma'am. Pati ng matandang babae. Magandang hapon din po, inang. Ganti niyang bati. Siya si Aling Maring, ang mag-aasikaso ng pangangailangan mo. Aling Maring, si Berna. Asikasuhin niyo siyang mabuti. Bili ni Mr. Salazar. Napakagandang bata. Humahanga nitong sabi sabay abot sa bag na dala niya. Ako na lang po ang magdadala. Tanggi niya. Maiwan na kita, Berna. Kailangang makabalik na ako sa Maynila. Paalam ni Mang Celso. Sige po. Sinamahan siya ni Aling Maring papasok sa loob ng bahay. Naudlot siya sa pagpasok. Hindi ganito ang itsura ng inaasahan niya sa madadatnang bahay bakasyonan ng mga Salazar. Mas maganda pa pala ito kesa sa nakalarawan sa kanyang isipan. May touch of art ang bawat sulok nito. Ang sala set ay yari sa ugat ng punong kahoy na buong kaelegantehang inayos ng isang bihasang kamay. Ang ganda! Humahangang sabi niya at tila na malikmatang naupo dito. Si Sir Vic po ang gumawa niyan. Ang galing naman niya. Scriptor ba siya? Hilig lang. Tumayo siya at nagpasama sa magiging silid niya. Maganda ang silid. Parang ipinasadya para sa kanya. Ang kulay ng kortina ay puti na may lace na pula sa silid. Ang kobre kama ay paborito rin niyang kulay ang inilagay. Siguro ay coincidence lang yon. Maang na napatitig ang dalaga sa nakabukas na pinto patungo sa terrace. Tinungo niya ito. Bumulaga sa kanya ang nagagandahang halamang nakasabit sa bawat sulok nito at tanaw niya ang asul na dagat. Sa oras na yon, ibig na ng dalagang magsulat. Sa lugar pa lang ay inspired na siya. Nasaan ang computer na gagamitin ko, Aling Maring? Nasa study room po. Pwede pong makita? Oo, Iha. Halika. Nauna na itong lumabas ng silid. Malaki ang study room. Mas doble ang laki kaysa sa kwartong gagamitin niya. Agad na umupo siya sa harapan ng computer at binuksan ito. Nang tumunog ang cellular, agad niyang pinindot ang on button. Hello? Sagot niya. Hello, Berna. Si Mr. Lucas to. Okay ka ba dyan? Okay lang, boss. Yes, I like the place. Nasa harap na nga ako ng computer. Mag-uumpisa na akong magtrabaho. Iha, magpahinga ka muna. Kararating mo lang. Thanks for your concern, boss. Pero nasa mood ako ngayon. Saka na ang pahinga. Pagamat hindi niya nakikita, ay alam niyang tumatango-tango ang kausap base sa kinaugalian nito. Okay, hindi na kita iistorbohin. Siya nga pala, Iha. Before I forget, baka pumunta dyan si Mr. Salazar. Para dyan na ninyo pag-usapan ang concept ng kwento. Kumunot noo ang dalaga.
Kailan pa nagkaroon ng interes ang isang publisher sa concept ng kwento ng isang writer? Sinarili na lamang ng dalaga ang isiping yon. Kaya nang i-switch off niya ang cellular ay agad na itinoon na lamang niya ang pansin sa computer at nag-umpisa nang gumawa ng kwento. Tumango lang ang dalaga nang magpaalam sa kanya si Aling Maring. Nang makaramdam ang dalaga ng pagkalam ng sikmura, ay saka siya tumigil sa ginagawa. Pinindot lang niya ang command ng save sa keyboard ng computer, saka niya iniwan ang ginagawa. Paglabas niya ng study room ay bumulaga sa kanya ang katahimikan ng paligid. Nakadama siya ng kaba. Naiwan na nga pala siya ni Aling Maring. Ibig sabihin, solo niya ang kabahayan. Wala kayang sumalbahe sa kanya dito? Pinalakas na lang niya ang loob at tinungo ang kusina. Nakita niya ang nakatakip na pagkain sa mesa. Masarap ang putahing nakahain. Adobong manok at pritong isda. Mainit pa ang kanin na nasa rice cooker. May narinig siyang pagkatok. Kinakabahang sumilip siya. Si Aling Maring lang pala. Pinuksan niya ang pinto. "Magandang gabi sa'yo, Berna." Nakangiting sabi ng matanda. "Magandang gabi din po. Dito po ba kayo matutulog?" "Hindi, malapit lang naman kami rito. Yung dampalang na yon." Sabay turo sa may pinakaibaba ng burol. "Kung sakaling may kailangan ka ay sumigaw ka lang at maririnig na kita." Napangiti siya. Malapit daw iyon, samantalang ilaw na kapiranggot ang natatanaw niya. "Sige po." Yun lang ang sinabi ng matanda at tumalikod na ito. Naiiling na isinara niya ang pinto ng bahay. Muli ay nadama niya ang pag-iisa. Sanay naman siya, di ba? Matapos kumain ay muli niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Buong atensyon niya ay doon nakatutok. Madali niyang natapos ang series na gagawin. Walang istorbo sa kanya. Hating gabi na nang maisipan niyang itigil ang ginagawa. Namimigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Naghihikab na tinungo niya ang kwarto. Nagpalit siya ng pantulog. Isang 90s na may kanipisan. Ewan ba niya, nakasanayan na niya ang ganito. Sa araw, tila isa siyang lalaki sa pagkilos at pananamit para hindi makatawag pansin sa kalalakihan. Pero pagdating sa gabi ay isa siyang tunay na babae. Naglagay muna siya ng pabango tulad ng nakagawian. Mahimbing na natulog ang dalaga. Hindi na niya namalayan ang pagdating ng isang panauhin. Nakiinat na bumangon si Berna. Pagkagising ng umagang yun, humagilap ng tuwalya at tiwalang lumabas ng silid upang tumungo sa banyo. Iyon ang kinaayaw niya sa bahay bakasyonan na yon. Nasa labas ang banyo. Muntik na siyang mapasigaw nang nakitang may lumabas na lalaki buhat sa banyo. Nauna na itong naligo sa kanya. Nakatapis lang ito ng tuwalya. "Sino ka? Bakit ka naririto?" Galit niyang tanong dito habang sumusugod. Saglit na tumigil ang lalaking nakabangga niya sa publication. 2 weeks ago. Sa halip na sumagot ay humalakip-kip ito at tila nakakalokong pinagmasdan siya. Naalarma ang dalaga sa mga titig ng lalaki. Noon niya naalala na nakamanipis na pantulog siya. Mabilis niyang itinapis ang tuwalyang nasa balikat. "Bastos!" Nanggagalaitin niyang sabi. "Sino ang bastos sa ating dalawa, Aber? Ikaw na lumabas sa ganyang ayos o ako na medyo disente pang tingnan?" May naglalarong nakakalokong ngiti sa labi ng lalaki nang sumagot. "Get out kung sino ka man." "Hey, young lady, wala kang karapatang paalisin ako dahil I own this house." Mabilis na sagot ng lalaki. Tila tinudla ng masamang hangin ang dalaga. Naumid ang dila nito at maang na napatitig sa kausap. "You own this house?" Hindi makapaniwalang pag-uulit niya. "Yes, I'm Vic Salazar,
pagpapakilala nito. So, you're my publisher na tinutukoy ni Mr. Lucas na makikipag-coordinate sa akin tungkol sa series na gagawin ko? Yes, hindi malaman ng dalaga ang gagawin. Nakatama siya ng sari-saring emosyong hindi niya eksaktong maturol kung ano. Sorry, nahihiya niyang sabi. Akala ko kasi matanda na ang sinasabi ni Mr. Lucas. So, that's why you dress like that? May pag-uusig sa tono nito. Why you? Don't get mad. Papasok na ako sa silid ko. Be my guest. Nakangiting sabi ng lalaki sa bayukot.